Sa isang sulok ng Antipolo, sa isang simpleng subdibisyon kung saan ang hangin ay laging maihalong ingay ng mga batang naglalaro sa hapon, naninirahan ang mag-asawang sina Rico Santos at Nadia Cruz. Mula sa labas, ang kanilang bahay na may pintura na kulay garing ay mukhang pangkaraniwan lamang. Ang rehas na bakal ng kanilang gate ay nagsisimula ng kalawangin sa ilang bahagi, ngunit ang mga bulaklak na bougainvillea na nakasabit mula sa malalaking paso sa terasa ay nagbibigay ng pakiramdam ng init at buhay. Madalas sabihin ng mga kapitbahay na ang tahanan nila ang pinakamasigla sa kanilang kalye. Tuwing umaga, si Rico ay laging nakikitang nagwawalis sa bakuran habang binabati ang sinumang dumaraan. Magandang umaga, Aling Yoli. Kumusta na po ang apo ninyo? Bati niya na may kasamang malawak ng ngiti. At kapag dumarating ang hapon, si Nadia naman ay karaniwang nakaupo sa terasa, may hawak na isang basong mainit na tsaa at niningitian ang mga batang nagtatakbuhan. Para sa mga taong nakapaligid sa kanila, ang mag-asawa ay isang huwara ng pagiging magkabiyak, kahit na hindi sila biniyayaan ng anak matapos ang mahigit 5 taong pagsasama. Si Rico ay kilala bilang isang masipag na lalaki, isang maliit na negosyante na nagbebenta ng mga gamit pambahay sa palengke. Si Nadia naman, ang kanyang asawa, ay kilala sa kanyang kahinhinan, pagiging aktibo sa kanilang Bible study group, at madalas na pagtulong sa mga kapitbahay na nangangailangan. Sa paningin ng lahat, wala ni isang bakas ng anumang kakaiba o kahinahinala. Sa katunayan, ginagawa pa ng ilan na halimbawa ang kanilang pagsasama kung paano dapat magtulungan ang isang mag-asawa. Ngunit ang nakikita sa labas ay madalas na isang maskara lamang. Sa likod ng pintuan ng bahay na may kurtinang may disenyo ng mga bulaklak, mayroong mga maliliit na pagtatalo na hindi kailanman naririnig ng mga kapitbahay. May mga matatalim na bulong na laging humihina bago pa man ito mapansin ng iba. Nang gabing iyon, pagkatapos ng orasyon, ang kapaligiran sa bahay ni Rico ay naiiba. Sa sala, ang malabong dilaw na ilaw ay nagbibigay ng anino sa mga dingding. Si Nadia ay nakaupo sa sofa na may malungkot na mukha. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa isang tasa ng tsaa na malamig na. Si Rico, na nakasuot ng damit na may nakatuping manggas, ay abala sa pagbubukas ng telebisyon upang ibahin ang tensyon. Ngunit matalim siyang tinitigan ni Nadia. Rico, hanggang kailan tayo magiging ganito? Ang boses ni Nadia ay mahina, ngunit puno ng emosyon. Lumingon sandali si Rico at nagkunwaring hindi narinig. Nilakasan niya ang volume ng telebisyon na para bang mas mahalaga ang balita sa gabi kaysa sa tanong ng kanyang asawa. Ngunit hindi sumuko si Nadia. Pagod na ako, Rico. Mula sa labas, sinasabi ng lahat na masaya tayong mag-asawa. Pero tayo lang ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng bahay na ito. Pakiramdam ko, para akong dayuhan sa sarili kong tahanan, sabi ni Nadia, nanginginig ang kanyang boses. Pinalo ni Rico ang kanyang hita ng marahas at pinatay ang telebisyon. Ang mukha niyang dating kalmado ay naging tensyonado. Ano ba ang pinagsasasabi mo, Nadia? Maayos naman ang buhay natin. Huwag kang gumawa ng drama. Naiinggit nga ang iba sa atin dahil magkasundo tayo. Ikaw pa ang naghahanap ng gulo. Talaga bang maayos tayo? Tinitigan ni Nadia ang kanyang asawa ng malalim. Madalas kang umuwi ng hating gabi. Minsan, nakikita kong tensyonado ang mukha mo, balisa ang iyong mga mata. Akala mo ba hindi ko napapansin ang lahat ng iyon? Alam ko, Rico. May itinatago ka. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Rico ng ilang segundo. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa kawalan, sa mesang kahoy sa kanyang harapan. Pagkatapos ay tumawa siya ng bahagya, isang tawa na mas parang pangungutya sa sarili. Masyado ka kasing nanonood ng teleserye, Nadia. Umuuwi ako ng gabi dahil sa trabaho. Kung hindi ka pa rin naniniwala, problema mo na yan. Bumuntong hininga si Nadia at yumuko. Alam niyang walang saysay na makipagtalo pa ng gabing iyon. Gaya ng dati, sa tuwing susubukan niyang magbukas ng seryosong usapan, ililihis ito ni Rico o babalewalain. Ngunit ang kanyang puso ay nagsasabing may isang masamang bagay na nagtatago sa likod ng malamig na mga sagot ng kanyang asawa. Kinabukasan, bumalik sa normal ang kapaligiran sa bahay. Si Rico ay masayang nakikipagbiruan sa mga kapitbahay habang inilalabas ang kanyang lumang motorsiklo mula sa garahe. Ngumiti si Nadia ng bahagya mula sa terasa.
Kahit na maga ang kanyang mga mata, walang sinuman ang nakapansin sa maliit na detalyeng iyon. Lumipas ang mga araw sa parehong paraan. Sa labas, sila ay perpektong mag-asawa. Sa loob, lalong nararamdaman ni Nadia na siya ay bilanggo. Si Rico ay lalong gumagaling sa pagtatago. Minsan, nag-uwi siya ng malaking halaga ng pera at itinatago ito sa drawer ng kanilang kwarto. Minsan nang nagtanong si Nadia kung saan ito galing, ngunit ang sagot ay palaging pareho, mula sa negosyo. Ngunit ang kanyang kutob ay nagsasabing mayroong mali. Sa tuwing maririnig niyang nakikipag-usap si Rico sa telepono nang may mahinang boses sa kalagitnaan ng gabi, naninindig ang kanyang mga balahibo. Mayroong tono ng pagbabanta sa likod ng mga pag-uusap na iyon. May mga bagay na hindi dapat marinig ng isang asawa. Gabi-gabi, lalong nahihirapan si Nadia na makatulog. Tinititigan niya ang kisame ng kanilang kwarto, iniisip kung paano ang kanyang buhay 5 taon na ang nakalipas ng una siyang ikasal kay Rico. Ang lalaking iyon noon ay puno ng pag-aalaga, pasensya, at laging nagpaparamdam sa kanya ng kaligtasan. Ngayon, si Rico ay mas madalas na tahimik, madaling magalit at mahirap basahin. Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan sa Antipolo, lumabas si Nadia ng kwarto para kumuha ng tubig. Natagpuan niya si Rico na nag-iisang nakaupo sa sala. Patay ang ilaw, tanging liwanag mula sa kanyang cellphone ang nagsisilbing ilaw. Huminto si Nadia sa may pintuan, sinusubukang makinig. Ihahanda ko ang pera mamaya. Huwag ka nang tatawag ng ganitong oras ng gabi. Alam ko ang panganib. Kapag pumutok to, tapos tayong lahat. Malinaw na narinig ang boses ni Rico. Natigilan si Nadia. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kwarto bago pa man siya mapansin ni Rico. Ang kanyang dibdib ay malakas na kumakabog. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang mga salitang ti kapag pumutok to, tapos tayong lahat, ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Kinabukasan, tinitigan ni Nadia ang mukha ng kanyang asawa na maihalong iba't ibang emosyon. Gusto niyang magtanong, ngunit ang kanyang bibig ay ayaw bumuka. Umiti si Rico na parang dati, tinali ang sintas ng kanyang sapatos habang nagkukwento tungkol sa pagtaas ng presyo ng sili sa palengke. Mapait lamang nang umiti si Nadia, itinatago ang sikretong ngayon ay bumabagabag sa kanyang dibdib. Mula sa labas, ang mag-asawa ay mukha pa ring masaya. Si Nadia ay bumabati pa rin sa mga kapitbahay ng may kabaitan. Si Rico ay nagbibigay pa rin ng ngiti sa lahat. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng mga ngiting iyon ay may malaking sikretong nakatago. Isang sikreto na balang araw ay yayanig sa buong komunidad. At nang gabing iyon, habang muling nakahiga si Nadia sa kama, tinitigan niya ang kisame na mailuhang namumuo sa kanyang mga mata. Ibinulong niya sa sarili, mahina, halos hindi marinig. Panginoon, ano po ba talaga ang itinatago ni Rico sa akin? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin, walang sagot. Ngunit sinimulan na ng tadhana na isulat ang isang madilim na kabanata para sa tahanang iyon. Nang umagang iyon, ang langit sa Antipolo ay tila malungkot. Ang kulay abong mga ulap ay nakabitin na parang salamin sa damdamin ni Nadia Cruz na nakaupo at nag-iisip sa hapagkainan. Ang isang tasa ng itim na kape sa kanyang harapan ay malamig na, ngunit wala siyang balak na inumin ito. Ang kanyang tingin ay blanko, paminsan-minsan lamang lumilipat sa orasan sa dingding na mabagal ang pag-ikot. Kakalabas lang ni Rico Santos mula sa kwarto na may gusot na damit at magaang mga mata. Ang kanyang buhok ay magulo. Halatang kulang siya sa tulog. Pinagmasdan ni Nadia ang kanyang asawa ng walang imik, sinusundan lamang ang bawat kilos ni Rico na nagmamadaling buksan ang aparador para hanapin ang isang folder na puno ng mga papel. Rico, hindi ka muna ba mag-aalmusal? Tanong ni Nadia. Sa wakas, mahina ang kanyang boses. Huminto sandali si Rico at sumulyap sa kanyang asawa. Huwag na. Kailangan kong pumunta sa palengke ng mas maaga. Bagong dating ang mga paninda mula sa supplier. Kung mahuhuli ako, baka maunahan ako ng ibang tindero. Ang tono ng kanyang boses ay matigas, hindi tulad ng dati. Yumuko si Nadia, sinusubukang pigilan ang sarili na palakihin pa ang usapan. Alam na alam niya na sa mga nakalipas na buwan, ang negosyo ni Rico ay talagang naghihingalo. Ilang beses niyang narinig ang kanyang asawa na nagrereklamo tungkol sa mga utang sa negosyo, sa matumal na benta,
at sa mga supplier na hindi na makapaghintay sa bayad. Ngunit, palaging isinasara ni Rico ang mga detalye. Kung may problema, Rico, matutulungan kitang mag-isip. Huwag mong sarilinin, sabi ni Nadia ng may pag-iingat. Isinara ni Rico ang folder ng marahas at inilapag ito sa mesa. Hindi mo naiintindihan, Nadia. Bagay to ng mga lalaki. Huwag ka nang makialam. Manatili ka na lang sa bahay, panatilihing maayos ang lahat. Sapat na iyon. Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na patalim na tumusok sa puso ni Nadia. Nanahimik siya, pinipigilan ang damdaming nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Alam niyang nasa ilalim ng matinding pressure si Rico, ngunit ang paraan ng pagsasalita ng kanyang asawa ay nagparamdam sa kanya na siya ay balewala. Na para bang siya ay isang palamuti lamang sa kanilang tahanan, hindi isang kapareha na kapantay. Ilang oras ang lumipas, nagpunta si Nadia sa kalapit na palengke. Habang naglalakad siya sa hanay ng mga tindahan, narinig niya ang dalawang tindera na nagbubulungan. Di ba asawa yan ni Rico, bulong ng isang tindera ng isda. Kawawa naman. Balita ko, baon daw sa utang si Rico. Nagkaroon pa nga raw ng gulo sa malaking supplier, sagot ng isa pa. Huminto sandali si Nadia, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagkunwari siyang hindi narinig at nagpatuloy sa paglakad habang pinipigilan ang damdamin, ngunit ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Kaya totoo, ang mga tsismis na naririnig niya ay hindi lamang haka-haka. Ang negosyo ng kanyang asawa ay talagang may problema. Nang tanghali, pag-uwi ni Rico, sinubukan ni Nadia na magbukas ng usapan. Maingat niyang inihanda ang tanghalian, pinili ang paboritong ulam ng kanyang asawa, sinigang na baka at bagoong. Umaasa siyang ang pagkain ay makakatulong na pagaanin ang kapaligiran. Rico, kanina sa palengke, may nagsabi na nahihirapan daw ang negosyo mo. Totoo ba? Sinubukan ni Nadia na magsalita ng may kahinahunan. Inilapag ni Rico ang kanyang kutsara ng malakas. Sino ang nagsabi? Huwag kang makinig sa sabi-sabi ng mga tao. Naiinggit lang ang mga iyon. Pero Rico, sinubukan ni Nadia na manatiling kalmado. Gusto ko lang malaman. Kung totoo man, baka makatulong ako. Pwede kong ibenta ang mga alahas ko, makakahanap tayo ng paraan ng magkasama. Ayokong makita kang pasan-pasan ang lahat ng mag-isa. Ngunit sa halip na makaramdam ng suporta, sumabog si Rico. Akala mo ba malulutas ang problema ko sa pagbebenta ng mga alahas mo? Wala kang alam. Malaking bagay ito, hindi lang basta tagpi-tagpi. Huwag kang makialam. Naging tensyonado ang hapagkainan. Yumuko si Nadia, tumulo ang kanyang mga luha nang hindi mapigilan. Bumuntong hininga si Rico ng marahas at tumayo mula sa mesa. Malakas na isinara ang pinto ng kwarto, na naging sanhi ng pagyanig ng kutsara sa mesa. Nang gabi, nagsulat si Nadia sa kanyang personal na tala-arawan. Nanginginig ang kanyang sulat kamay, puno ng mga guhit na mahirap basahin. Isinulat niya ang kanyang pagod, pagkadismaya at takot. Ang asawang dating nagpaparamdam sa akin ng kaligtasan ay siya na ngayong nagpaparamdam sa akin na dayuhan ako sa sarili kong tahanan, isa sa mga pangungusap. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mayroong ibang bahagi ni Rico na nagpapabago pa rin sa isip ni Nadia. Minsan, kapag kalmado siya, si Rico ay maaaring maging napakabait. Paminsan-minsan pa rin siyang nag-uwi ng turon pagkatapos ng trabaho o kinukumutan siya kapag nakakatulog siya sa sofa. Ang mga maliliit na sandaling iyon ay nagpapagulo sa isip ni Nadia. Nagtatanong siya sa sarili, dapat ba akong magpatuloy na manatili o dapat na ba akong magsimulang mag-isip ng ibang paraan? Sa mga sumunod na araw, lalong tumindi ang tensyon. Bihira nang umuwi si Rico sa tamang oras. Ang telepono sa bahay ay madalas tumunog sa gabi at sa tuwing si Nadia ang sumasagot, agad itong ibinababa ng nasa kabilang linya. Kapag si Rico ang sumasagot, ang kanyang boses ay laging pinapahina, puno ng mga bulong. Isang malamig na gabi, naglakas loob si Nadia na muling magbukas ng usapan. Silang dalawa ay nakaupo sa sala, tanging tunog ng orasan ang kasama. Rico, natatakot ako. Hindi ko alam kung ano ang kinakaharap mo, pero nararamdaman kong may malaking bagay kang itinatago. Pakiusap, huwag kang manahimik. Mag-asawa tayo, dapat tayong magbahaginan. Matagal siyang tinitigan ni Rico.
Ang kanyang tingin ay matalim, ngunit sa likod nito ay may bakas ng pagod. Kung magkukwento ako, Nadia, masisiguro mo bang mananatili ka rito? Mananatili ka sa tabi ko? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kay Nadia. Mayroong isang bagay sa tono ng boses ni Rico na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Hindi lamang ito isang ordinaryong pangungusap, kundi isang tila nakatagong banta na nagpanginig sa kanya. Hindi sumagot si Nadia. Yumuko lamang siya at hinaplos ang sariling mga daliri na malamig. Sa kanyang puso, alam niyang araw-araw, lalong lumalawak ang agwat sa pagitan nila ni Rico. Ang lamat sa kanilang pagsasama ay lalong nagiging malinaw. Isang lamat na balang araw ay maaaring gumuho at maging isang malalim na bangin. At nang gabing iyon, bago matulog, bumulong si Nadia sa kanyang panalangin. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko na alam kung paano haharapin ang aking asawa. Ang panalangin iyon ay sinambit kasabay ng mga luhang bumasa sa kanyang unan. Samantala, sa sala, si Rico ay nag-iisang nakaupo sa dilim, nakatitig sa screen ng kanyang cellphone na patuloy na tumutunog dahil sa mga misteryosong mensahe. Nang tanghaling iyon, ang sikat ng araw sa Antipolo ay nakakapas. Ang mainit na hangin ay nagpapayanig sa mga dahon ng mangga sa kanilang bakuran. Katatapos lamang ni Nadia Cruz na magsampay ng mga damit ng mapako ang kanyang tingin sa pinto ng maliit na opisina ni Rico Santos. Karaniwan, ang pintong iyon ay laging nakakandado, ngunit ngayon ay bahagya itong nakabukas. Kumabog ang kanyang dibdib. Sa buong panahon, laging pinagbabawalan ni Rico si Nadia na pumasok sa silid na iyon. Ang dahilan niya ay simple. Doon daw niya itinatago ang mga papeles ng negosyo at mga personal na gamit na hindi dapat pakialaman. Sumunod si Nadia, kahit na madalas siyang kinukulit ng kanyang kuryosidad. Ngunit ng tanghaling iyon, ang nakabukas na pinto ay parang isang hindi nakasulat na imbitasyon. Sa pag-aatubiling hakbang, itinulak ni Nadia ang pinto. Ang silid ay maliit. Mayroon lamang isang lumang mesang kahoy, isang bakal na aparador, at ilang mga kahon na nakatambak sa sulok. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay pinaghalong kakaibang aroma. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa isang brown na folder sa ibabaw ng mesa. Ang folder ay nakabukas, nagpapakita ng ilang mga piraso ng papel. Lumapit si Nadia, nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahawakan ang mga papel. Hindi ito ordinaryong mga tala. May mga malalaking numero na nakasulat gamit ang itim na ballpen. Ang ilan ay may kasamang mga pangalan ng mga taong hindi niya kilala. Ang ilang mga tala ay may mga maikling salita tulad ng tilunas, hindi ibayad o tigididete. Napalunok si Nadia. Bilang isang asawa, may ideya siya kung gaano kalaki ang kita ni Rico mula sa pagtitinda sa palengke. Ngunit ang mga numerong nakasulat sa mga papel na iyon ay mas malaki kaysa sa dapat. Ang kanyang kuryosidad ay lalong tumindi nang buksan niya ang drawer ng mesa. Doon, natagpuan niya ang isang itim na plastic bag na naglalaman ng ilang mga bundlo ng pera. Natigilan si Nadia. Hindi biro ang halaga. Hindi niya ito mabilang ng eksakto, ngunit malinaw na hindi ito ang karaniwang perang umiikot sa isang maliit na negosyo tulad ng kay Rico. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nanigas ang kanyang katawan at bumulong ang kanyang puso. Hindi ito ordinaryong pera sa negosyo. Saan galing ang lahat ng ito? Habang nakatitig pa rin siya, may narinig siyang mga yabag mula sa labas. Nagmamadaling isinara ni Nadia ang drawer, inayos ang folder, at lumabas ng silid na may malakas na kabog sa dibdib. Kakasara pa lamang niya ng pinto ng opisina nang pumasok si Rico sa bahay. "Bakit ka nandito?" tanong ni Rico kahina-hinala. Sumingkit ang kanyang mga mata. Sinubukan ni Nadia na panatilihing kalmado ang kanyang mukha. "Katatapos ko lang magsampay, nauhaw ako kaya kukuha sana ako ng tubig." Maikling tumango si Rico at dumiretso sa kanyang opisina. Muling ikinandado ang pinto mula sa loob. Napigil ni Nadia ang kanyang hininga, pakiramdam niya ay parang nakatakas siya mula sa isang mapanganib na sitwasyon. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Nadia. Ang mga imahe ng mga bundle ng pera at mga tala ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Gusto niyang tanungin si Rico ng direkta, ngunit natatakot ang kanyang puso. Sa tuwing nagtatanong siya, laging sigaw o galit ang sagot sa kanya.
Kinabukasan, habang papunta si Rico sa palengke, sinubukan ni Nadia na maghanap ng iba pang pahiwatig. Inayos niya ang kanilang aparador. Mula sa likod ng mga tumpok ng damit, natagpuan niya ang isang lumang cellphone na hindi pa niya nakikita dati. May baterya pa ito. Pagkatapos buksan, lumitaw ang dose-dose ng mga text message na karamihan ay naglalaman ng mga numero, address, at maikling code na hindi niya maintindihan. Ang huling mensahe ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Bukas ng gabi, darating ang bagay. Ihanda ang pera. Huwag magtangkang mahuli. Bagay? Pera? Ano ang ibig sabihin nito? Kinagat ni Nadia ang kanyang labi, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Ngayon, lalo siyang nakumbinsi na ang negosyo ng kanyang asawa ay hindi lamang pagtitinda ng mga gamit pambahay. Mayroong isang bagay na mas mapanganib. Nang hapon, naglakas loob si Nadia na makipag-usap. Habang nakaupo sila sa hapunan, tinitigan niya si Rico ng may tapang. Rico, gusto kong magtanong ng tapat. Saan galing ang lahat ng perang iyon at kaninong cellphone ang itinatago mo sa aparador? Nanahimik si Rico. Nanigas ang kanyang mukha. Huminto ang kanyang kutsara. Hinalughog mo ang mga gamit ko. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng diin. Asawa mo ako, Rico. May karapatan akong malaman. Ayokong magkaroon ng sikreto sa pagitan natin. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang ginagawa mo? Tumawa si Rico ng maikli, ngunit ang kanyang tawa ay malamig. Nadia, huwag mong pakialaman ang mga gawain ko. Kung mas kaunti ang alam mo, mas ligtas ka. Pero natatakot ako, Rico. Natatakot akong baka sangkot ka sa isang mapanganib na bagay. Ayokong mawala ka. Nagsimulang manginig ang boses ni Nadia. Naging matalim ang tingin ni Rico. Inilapit niya ang kanyang mukha at bumulong ng malamig. Huwag na huwag mong ibubuka ang bibig mo tungkol sa anumang nakita mo. Kung magiging pabaya ka, hindi lang ako ang mapapahamak. Pati ikaw madadamay. Natigilan si Nadia. Ang banta na iyon ay nagpanginig sa kanyang buong katawan. Gusto niyang lumaban, gusto niyang sumigaw, ngunit ang mga salita ni Rico ay nagpipi sa kanyang dila. Nang gabing iyon, kumain sila ng tahimik, tanging kalansing ng mga kubyertos ang naririnig sa gitna ng tensyon. Matapos matulog si Rico, muling nagsulat si Nadia sa kanyang talaarawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusulat, nakahanap ako ng pera at kahina-hinalang mga tala. Sigurado akong sangkot si Rico sa isang iligal na gawain. Natatakot ako, ngunit hindi ako pwedeng manahimik. Kung patuloy akong magbubulag-bulagan, baka ako pa ang maging biktima ng kanyang sikreto. Basa ang papel ng kanyang mga luha. Nalaman ni Nadia na ang kanyang buhay ay hindi na magiging pareho. Mula sa araw na iyon, tinitingnan na niya ang kanyang asawa, hindi lamang bilang isang kapareha sa buhay, kundi bilang isang mapanganib na misteryo na anumang oras ay maaaring kunin ang lahat mula sa kanya. Sa labas, dahan-dahang bumuhos ang ulan, binabasa ang bubong ng bahay. Ngunit sa loob, ang puso ni Nadia ay nagsimula ng yumanig. Isang bagyo na walang sinuman sa labas ng bahay na iyon ang nakakakita. At hindi niya namamalayan, ang kanyang paghahanap sa katotohanan ay magdadala sa kanya sa isang landas na puno ng lagim. Ang umaga sa maliit na kalye na iyon ay mainit. Ang sariwang hangin ay maihalong amoy ng pritong saging mula sa sari-sari store ni Aling Yoli na hindi kalayuan sa bahay ni Rico Santos. Gaya ng dati, si Rico ay nakatayo na sa harap ng kanilang bahay, ay hawak na walis. Ang kanyang palakaibigang ngiti ay bumabati sa bawat taong dumaraan. Magandang umaga, Mang Efren. Mukhang marami kayong pasahero ngayon, sigaw niya. Si Mang Efren, ang kanilang kapitbahay na tricycle driver, ay ngumiti pabalik. Salamat sa Diyos, Rico, malakas ang biyaya. Sana ay malakas din ang benta mo, ha? Tumango si Rico at bahagyang tumawa. Mula sa labas, mukha siyang isang lalaki na walang anumang problema. Maayos ang kanyang damit, suklay ang buhok, at sariwa ang kanyang mukha. Walang anumang bakas ng kaguluhan na nagpaiyak kay Nadia Cruz nang tahimik sa kanilang kwarto noong nakaraang gabi. Nakatayo si Nadia sa terasa, pinapanood ang lahat. Sumasakit ang kanyang puso. Alam niyang lahat ng ngiting iyon ay isang maskara lamang.
Para sa kanya, ang ngiti ni Rico ay hindi na tanda ng kabaitan, kundi isang kurtina na nagtatakip sa katotohanan. Tinitingnan niya ang kanyang asawa ng may ibang mga mata ngayon, puno ng hinala, puno ng sakit. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Aling Yoli na may dalang isang balot ng turon. Nadia, eto, dinalhan ko kayo. Kaluluto lang, mainit-init pa. Ay, salamat po, Aling Yoli. Biyaya sa umaga, masayang sagot ni Rico. Tinawag niya si Nadia. Nadia, halika, dinalhan tayo ni Aling Yoli ng turon. Magalang nang umiti si Nadia. Salamat po. Ang bango. Ngunit sa kanyang kalooban, ang lahat ng usapang iyon ay walang lasa. Hindi na niya kayang tingnan ang kanyang asawa ng may paghanga tulad ng dati. Nang tanghali, umalis si Rico papuntang palengke. Naiwan si Nadia na mag-isa sa bahay. Sinubukan niyang ayusin ang sala, ngunit ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa pera at mga tala na natagpuan niya ilang araw na ang nakalipas. Pakiramdam niya ay bilanggo siya. Sa isang banda, gusto niyang sabihin sa mga tao, ngunit sa kabilang banda, takot siya sa banta ni Rico. Nang hapon, pag-uwi mula sa palengke, dumaan si Rico sa bahay ni Mang Efren. Tumulong siyang buhatin ang ilang mga bayong ng gulay na nagpangiti sa lahat ng nakakita sa kanyang kabaitan. Ang mga taong tulad ni Rico ang nagpapasaya sa ating lugar, komento ng isang ale. Kung lahat ng kapitbahay ay kasing palakaibigan niya, siguradong masarap tumira dito. Narinig ni Nadia ang komentong iyon mula sa bintana ng kanyang kwarto. Kinagat niya ang kanyang labi. Gusto niyang sumigaw, hindi ninyo alam kung sino talaga siya. Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili lamang sa kanyang isipan. Dumating ang gabi. Pagkatapos ng hapunan, si Rico ay nakaupo ng komportable sa sala habang naglalaro sa kanyang cellphone. Pinapanood siya ni Nadia mula sa kusina. Ang ngiti ng kanyang asawa ay pareho pa rin kapag nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Ngunit ngayon, may napansin si Nadia na ibang detalye. Ang mga daliri ni Rico na mabilis na nagtatype, ang kanyang mukha na paminsan-minsan ay nagiging tensyonado at ang kanyang ngiti na nagiging pilit. Ano ang itinatago mo, Rico? Mahinang tanong ni Nadia na parang kinakausap ang sarili. Lumingon si Rico. Ano? Wala, kinakausap ko lang ang sarili ko, mabilis na sagot ni Nadia para magtago. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Nadia. Naalala niya ang maikling pag-uusap nila ng kanyang kaibigang si Sari ilang linggo na ang nakalipas. Noon, bahagya siyang nagreklamo tungkol sa pagbabago ng ugali ni Rico. Magaan lamang ang naging tugon ni Sari. Ganyan talaga ang mga lalaki, baka maraming iniisip. Ngayon, alam na ni Nadia na ang pinagdadaanan niya ay higit pa sa maraming iniisip. Si Rico ay nabubuhay sa dalawang mundo. Isang mundo na puno ng ngiti, kabaitan at papuri mula sa mga kapitbahay. At isang mundo na puno ng kasinungalingan, banta at madilim na sikreto na mahigpit niyang itinatago. Kinabukasan, muling ipinakita ni Rico ang kanyang palakaibigang mukha. Tinulungan niya ang isang batang nahulog mula sa bisikleta, binilhan ito ng candy sa tindahan at tinapik ang ulo ng bata ng may pagmamahal. Lahat na nakakita ay lalong humanga sa kanya. Ngunit nang isara ang pinto ng kanilang bahay at si Nadia na lamang ang nakakakita, nagbago ang mukha ni Rico. Nawala ang kanyang ngiti, napalitan ng isang blankong tingin na puno ng pressure. Lalong nakumbinsi si Nadia na si Rico ay hindi na ang asawang kanyang kilala. Ginagampanan niya ang dalawang papel, at ang isang papel na iyon ay maaaring sumira sa kanilang dalawa anumang oras. Nang gabing iyon, muli siyang nagsulat sa kanyang talaarawan. Hindi ko na kayang maniwala sa kanyang palakaibigang mukha. Lahat ay pumupuri sa kanya, ngunit ako lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Natatakot ako na isang araw, malalaglag ang maskara na iyon at makikita ng lahat ang halimaw na matagal ko nang nakikita sa likod ng aming pinto. Nanginginig ang kanyang sulat na bahira ng luha. Sa labas, malakas ang huni ng mga kuliglig. Sa loob ng bahay, ang katahimikan ang naging saksi sa kung gaano karupok ang puso ni Nadia sa pagharap sa kasinungalingan ng kanyang asawa. At ang sikretong araw-araw ay lalong bumibigat, unti-unting magdadala sa kanila sa isang trahedya na hindi kayang isipin ng sinuman. Nang umagang iyon, ang antipolo ay nababalot ng manipis na hamog.
Si Nadia Cruz ay nakaupo sa gilid ng terasa, nakatingin sa maliit na kalye na tahimik. Ang kapaligiran ay kakaiba sa karaniwang ingay. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Sa mga nakalipas na araw, lalo siyang naging mapagbantay sa kanyang asawa, si Rico Santos. Paulit-ulit sa isipan ni Nadia ang mga tala at lumang cellphone na natagpuan niya. Ang malalaking numero, maikling code, at misteryosong mga mensahe na paminsan-minsan ay lumilitaw ay hindi nagpapatulog sa kanya ng mahimbing. Alam niyang may isang napakapanganib na bagay na nakatago sa likod ng ngiti ng kanyang asawa. Ngunit nang umagang iyon, ang takot ay nagsimulang maging pag-iingat. Mas tahimik si Rico kaysa dati. Nang tingnan siya ni Nadia, may isang bagay sa mga mata ni Rico na nagpangilabot sa kanya. Isang tingin na puno ng pagsusuri na parabang nababasa niya ang isipan ng iba. Bakit ka nakaupo dito mag-isa ng ganito kaaga? Tanong ni Rico, sinusubukang itago ang tensyon sa kanyang boses. Wala naman, Rico. Ninanamnam ko lang ang sariwang hangin, sagot ni Nadia, sinusubukang manatiling kalmado. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula ng mapansin ni Rico ang pagbabago sa kanyang kilos. Ramdam ni Nadia na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang araw na iyon, mas maagang umalis si Rico papuntang palengke. Nakita ni Nadia na isinara ng kanyang asawa ang gate ng bahay gamit ang 2 kandado. Napagtanto niyang lalong nag-iingat si Rico. Bawat galaw ng kanyang asawa ngayon ay isang misteryo. Sa sala, tinitigan ni Nadia ang kanyang talaarawan. Sinubukan niyang bumuo ng plano. Mananahimik ba siya at maghihintay ng pagkakataon, o susubukan niyang kumprontahin ang kanyang asawa gamit ang mga ebidensyang hawak niya? Nang dumating ang gabi, umuwi si Rico na may dalang malaking plastic bag. Mukha siyang pagod ngunit nakangiti pa rin. Magalang siyang sinalubong ni Nadia, sinusubukang itago ang tensyon sa kanyang dibdib. Tingnan mo, nakakuha ako ng murang presyo mula sa palengke. Sana matakpan natin ang ilang utang ngayong linggo, sabi ni Rico habang inilalapag ang bag sa mesa ng kusina. Napalunok si Nadia. Alam niyang maaaring ordinaryong paninda lamang ang laman ng bag, ngunit hindi pa rin mapakali ang kanyang puso. Masyadong maingat si Rico, masyadong kontrolado. Nagsimulang maghinala si Nadia na sa likod ng mga panindang iyon, mayroong isang bagay na hindi niya alam. Habang lumalalim ang gabi, nakaupo si Rico sa sala gamit ang kanyang cellphone. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Nadia mula sa kusina. Nakita niyang binuksan ni Rico ang mga mensahe na agad nagpanginig sa kanya. Ang ilang mensahe ay gumagamit ng code. Ang iba naman ay mahahabang numero na parang mga utos. Bakit kailangang maging ganito, Rico? Mahinang bulong ni Nadia, halos hindi marinig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ramdam ang takot at kawalan ng pag-asa na naghahalo. Biglang lumingon si Rico. May sinasabi ka ba? Ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit nakakatakot. Natigilan si Nadia at mabilis na yumuko. Wala, Rico. Akala ko lang may narinig ako, sagot niya ng nautal. Hindi na sumagot si Rico, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matalim na nagparamdam kay Nadia na siya ay binabantayan. Bawat galaw niya, sumisikip ang dibdib ni Nadia. Alam niyang napapansin na ni Rico ang pagbabago sa kanyang ugali. Alam niyang kung magkakamali siya, maaaring mabunyag ang kanyang sikreto at ang kahihinatnan ay maaaring nakamamatay. Sa mga sumunod na araw, lalong tumindi ang tensyon. Nagsimulang magtanong si Rico ng mas madalas tungkol sa mga ginagawa ni Nadia, kinokontrol ang bawat hakbang niya na parang hinuhulaan kung ano ang nasa kanyang isipan. Pakiramdam ni Nadia, ang kanyang buhay ay nagsimulang makulong, na parang nasa isang labirinto na walang labasan. Isang gabi, hindi na nakatiis si Nadia. Umupo siya sa kanyang maliit na mesa, binuksan ang ilaw, at nagsulat ng mahabang tala. Nanginginig ang kanyang sulat kamay. Tumulo ang mga luha sa papel. Hindi ko na kayang magpanggap. Alam kong may malaking sikretong itinatago si Rico. Natatakot ako, pero kailangan kong malaman pa. Kung mananahimik ako, maghihintay lang ako ng panahon na mawasak kasama ng kanyang sikreto. Sa labas ng bintana, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, binabasa ang bubong ng bahay. Ang tunog ng mga patak ng ulan ang naging saliw sa katahimikan ng gabi. Tinitigan ni Nadia ang saradong pinto ng kwarto ng kanyang asawa, ramdam na may isang bagay na nakatago sa likod nito.
Isang bagay na maaaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Ngunit alam niyang ang susunod na hakbang ay kailangang maging maingat. Bawat pagkakamali ay maaaring magbunyag ng kanyang sikreto at siya ay maaaring maging biktima ng madilim na laro ni Rico. Nang gabing iyon, isinara ni Nadia ang kanyang talaarawan, tinitigan ang kisam ng kwarto, at bumulong ng mahina. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko alam kung ano ang aking kinakaharap, ngunit hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingang ito. Sa sala, si Rico ay nag-iisang nakaupo sa dilim. Blanko ang kanyang tingin, ngunit ang kanyang mga daliri ay patuloy na nagtatype sa cellphone. Ang palakaibigang ngiti na laging ipinapakita sa mga kapitbahay ay nawala na. Tanging tensyon, pagkalkula, at isang sikreto na handang sumabog anumang oras ang natira. Malakas pa rin ang buhos ng ulan sa bubong ng bahay nang magising si Nadia Cruz nang mas maaga kaysa dati. Hindi mapakali ang kanyang puso. Ang mga imahe ng misteryosong mensahe at mga bundle ng pera mula sa mga nakaraang araw ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Alam niyang habang lalo siyang nagpapaliban, lalong magiging mahirap abutin ang sikreto ng kanyang asawa. Maingat na naghanda si Nadia ng isang tasa ng mainit na tsaa at umupo sa hapagkainan, naghihintay na umalis si Rico. Karaniwang mas maagang umaalis ang kanyang asawa papuntang palengke tuwing araw ng trabaho. At ngayon, umaasa si Nadia na magkakaroon siya ng oras na mag-isa para kumilos. Nang isara ni Rico ang gate, huminga ng malalim si Nadia. Nagtungo siya sa opisina na laging binabantayan ni Rico. Ngayon, bahagya itong nakabukas, na parang isang tawag. Kinuha ni Nadia ang maliit na bag na palagi niyang dala-dala ng palihim. Manipis na guwantes, isang maliit na flashlight, at isang ekstrang cellphone. Ayaw niyang mag-iwan ng anumang digital na bakas na maaaring malaman ni Rico. Mabagal ang kanyang mga hakbang, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Bawat tunog ng pag-irit ng sahig ay nagpapatigil sa kanya sandali. Nang makapasok sa silid, dahan-dahang isinara ni Nadia ang pinto at ikinandado gamit ang maliit na susi na dala niya. Ang silid ay pareho pa rin tulad ng huli niyang makita, mesang kahoy, bakal na aparador, at mga kahon na nakatambak. Sinimula ni Nadia na suriin ang mga drawer ng mesa, dahan-dahang binubuklat ang mga bundle ng papel. Binuksan niya ang maliit na flashlight, tinitigan ang mga numero, code, at pangalan na maayos na nakasulat. Ang ilang code ay mukhang mga address at oras ng pagkikita. Ramdam ni Nadia ang takot at kuryosidad na naghahalo. Alam niyang hindi ito ordinaryong mga tala ng negosyo. Biglang, natagpuan ni Nadia ang isang makapal na brown na sobre sa likod ng isang maliit na drawer. Sa loob nito, may ilang mga litrato ni Rico kasama ang mga hindi kilalang tao. Seryoso ang kanilang mga mukha. Ang ilan ay tila may ibinibigay at isa sa mga litrato ay nagpapakita ng malaking halaga ng pera. Nanahimik si Nadia. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang cellphone na gagamitin sana niya para kumuha ng litrato bilang ebidensya. Ano ito, Rico? Saan ka talaga sangkot? Halos hindi marinig na bulong ni Nadia. Napagtanto niyang bawat segundo sa silid na iyon ay parang isang sugal sa kanyang buhay. Kung biglang umuwi si Rico at matagpuan siyang naghahalungkat, ang kahihinatnan ay maaaring nakamamatay. Ilang oras ang lumipas, nagtagumpay si Nadia na kunan ng litrato ang lahat ng ebidensya. Inayos niya pabalik ang mga dokumento at sobre, sinisigurong walang nagbago sa posisyon. Bawat galaw ay kailangang tumpak upang hindi maghinala si Rico. Nang hapon, mas maagang umuwi si Rico kaysa dati. Pakiramdam ni Nadia ay halos tumigil ang kanyang puso nang pumasok ang kanyang asawa. Tinitigan siya ni Rico ng matalim na para bang nababasa niya ang bawat hakbang na ginawa ni Nadia. Mukhang iba ka ngayon, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng diin. Pagod lang ako, Rico. Marami lang iniisip. Sagot ni Nadia habang inaayos ang mga libro sa mesa. Pinagmasdan siya ni Rico ng ilang sandali at bahagyang umiti. Ang ngiting iyon na laging mukhang palakaibigan sa mata ng mga kapitbahay ay ngayon ay parang isang babala. Napalunok si Nadia, pinipigilan ang panik na halos sumabog. Nang gabing iyon, muling nagsulat si Nadia sa kanyang talaarawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ang mga salita ay halos putol-putol dahil sa mga luhang tumutulo. Nakuha ko na ang ebidensya.
Natatakot ako pero hindi ako pwedeng manahimik. Bawat hakbang ay kailangang maging maingat. Kung magkamali ako, baka ako ang maging biktima ng sikreto ng aking asawa. Sa labas, malakas ang buhos ng ulan. Sa loob ng bahay, si Rico ay nakaupo sa sala gamit ang kanyang cellphone. Nagtatype ng mga mensahe na alam ni Nadia ay puno ng code at madilim na utos. Blanko ang tingin ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw, puno ng pagkalkula. Nakita ni Nadia ang anino na iyon mula sa kwarto, pakiramdam na lalong lumalayo sa lalaking minahal niya noon. Sa mga sumunod na araw, lalong tumindi ang tensyon sa bahay. Palaging naghahanap si Nadia ng pagkakataon na silipin ang mga tala at dokumento ni Rico, ngunit laging maingat upang hindi mahuli. Nagsimula siyang magplano ng mga hakbang upang malaman kung gaano kalalim ang sikreto ng kanyang asawa, habang naghahanap ng paraan upang manatiling ligtas. Ngunit, habang mas marami siyang nalalaman, mas bumibigat ang kanyang takot. Tuwing gabi, nagdarasal si Nadia na sana ay mayroong daan palabas na hindi magdudulot ng sakuna. Alam niyang ang sikreto ni Rico ay hindi lamang nagbabanta sa kanya, kundi maaaring sumira sa lahat ng taong malapit sa kanila. Sa sala, nanatiling mag-isang nakaupo si Rico, nakatitig sa screen ng cellphone, paminsan-minsan ay nagsusulat ng mahahabang numero, paminsan-minsan ay ipinipikit ang mga mata sandali. Ang palakaibigang iti na karaniwan niyang ipinapakita sa umaga ay ganap nang nawala. Tinitigan siya ni Nadia mula sa malayo, ramdam na ang agwat sa pagitan nila ay lalong lumalawak at ang pakiramdam ng kaligtasan na dati niyang naramdaman ay ganap nang nawala. Nang gabing iyon, isinara ni Nadia ang kanyang talaarawan nang nanginginig ang kamay. Ang ulan sa labas ng bahay ay parang naghugas ng lahat ng tensyon. Ngunit alam niyang ang tunay na bagyo ay hindi pa nagsisimula. Ang sikretong natuklasan niya ay simula pa lamang ng lagim na babalot sa kanyang buhay at sa kanilang pagsasama. Nang gabing iyon, ang antipolo ay nababalot ng kakaibang katahimikan. Ang mahinang ulan ay dumidikit sa mga bintana, lumilikha ng malabong anino sa mga dingding ng bahay ni Rico Santos. Sa loob, si Rico ay nakaupo sa kanyang maliit na opisina, nakatitig sa cellphone ng Blanco. Ang malalaking numero at mga code na dati ay malabo ngayon ay pumipilit sa kanyang isipan na mag-isip ng mabilis. Lahat dapat mawala. Lahat, bulong niya, halos hindi marinig ngunit puno ng tensyon. Sa mga nakalipas na linggo, ang takot sa pagkalat ng kanyang sikreto ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Si Nadia Cruz, na nagsimulang magmasid sa kanyang kilos, palihim na sumisilip sa kanyang mga tala at dokumento, ay nagdulot ng panik kay Rico. Alam niyang kung matutuklasan ng kanyang asawa ang buong katotohanan, lahat ay guguho. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, binuo ni Rico ang kanyang huling plano. Inihanda niya ang lahat. Isang makapal na plastic bag, isang matalim na kutsilyo sa kusina, guwantes, at ang malaking freezer sa likod ng kusina. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon. Mabagal ngunit tiyak ang kanyang mga hakbang. Binuksan niya ang ilaw sa kusina at maingat na inihanda ang lahat ng kagamitan, sinisigurong walang maririnig na ingay ang mga kapitbahay. Ang bahay na dati ay palakaibigan ngayon ay parang isang tahimik na entablado ng isang horror na nagaganap. Ilang oras ang lumipas, nang handa na ang lahat, tinitigan ni Rico si Nadia na natutulog sa kwarto. Naramdaman niya ang halong pagmamahal at takot, ngunit mas nangingibabaw ang takot sa pagkalat ng sikreto. Alam niyang isang maling galaw at ang buong buhay niya ay masisira. Kinabukasan, nagkunwari si Rico na parang dati. Bumangon siya, naligo, nagbihis ng maayos, at lumabas ng bahay habang nagwawalis sa bakuran. Na para bang walang nangyari, binati niya ang mga kapitbahay nang may mainit na ngiti. Magandang umaga, Aling Yoli. Kumusta po ang tinda ngayon? Bati ni Rico nang may palakaibigang tono. Ngumiti si Aling Yoli at sinagot ang bati. Magandang umaga rin, Rico. Malakas ang benta, sana marami kang biyaya ngayon. Sa mata ng mga kapitbahay, si Rico ay mukhang isang lalaking maalaga, palakaibigan at puno ng atensyon. Walang sinuman ang naghinala. Si Nadia, na nakatingin mula sa bintana, ay nakaramdam ng ibang tensyon. Alam niyang ang ngiting iyon ay isang maskara lamang, at sa likod nito ay may sikretong mas madilim kaysa sa kanyang inaakala.
Nang araw na iyon, sinubukan ni Nadia na maging normal, ngunit ang kanyang puso ay patuloy na nakakaramdam na mayroong mali. Pinagmasdan niya ang bawat kilos ni Rico. Kung paano niya isinasara ang pinto ng opisina ng maingat. Kung paano ang kanyang tingin ay paminsan-minsan ay sumusuri kay Nadia na parabang alam niyang nagsisimula na siyang maghinala. Nang dumating ang gabi, ang bahay ay naging tensyonado. Si Nadia ay nakaupo sa sala, sinusubukang pakalmahin ang sarili, ngunit ang kanyang isipan ay paulit-ulit. Bawat segundo, ang mga imahe ng freezer, mga bundle ng pera, at misteryosong mga tala ay bumabagabag sa kanya. Nagsimula siyang makaramdam na siya ay bilanggo sa isang laro na hindi niya lubos na naiintindihan. Si Rico, sa kanyang opisina, ay muling tinitigan ang mga dokumento at ang kanyang cellphone. Alam niyang ang kanyang mga bakas ay kailangang burahin. Bawat mensahe, bawat transaksyon, bawat tanda ay dapat mawala. Walang dapat maging puwang para sa sinuman na masundan ang kanyang mga bakas. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong at bintana ay tila nagpapalala sa tensyon sa loob ng bahay. Si Nadia, nang hindi namamalayan, ay nakaramdam ng nakakatakot na kapaligiran. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kusina noong nakaraang gabi. Naramdaman lamang niya ang isang bagong kadiliman na bumalot sa kanilang tahanan. Nang gabing iyon, muling nagsulat si Nadia sa kanyang talaarawan, nararamdaman kong may mali. May isang bagay na itinatago. Isang bagay na maaaring sumira sa ating lahat. Kailangan kong manatiling mapagbantay kahit natatakot. Kailangan kong malaman ang katotohanan kahit na ito ay nangangahulugang haharapin ko ang isang lagim na hindi ko kailanman inakala. Sa kabilang bahagi ng bahay, si Rico ay nag-iisang nakaupo, malamig ang kanyang mukha, at ang kanyang mga daliri ay patuloy na nagtatype ng mga mensahe na mailihim na code. Ang palakaibigang ngiti na ipinakita niya kaninang umaga ay isang ilusyon lamang. Nang gabing iyon, tanging tensyon, pagkalkula, at isang sikreto na handang sumabog anumang oras ang natira. Tinitigan ni Rico ang malaking freezer sa kusina, isang anino na hindi kailanman napansin ni Nadia. Huminga siya ng malalim, tinitigan ang espasyong nilikha niya para itago ang kanyang sikreto. Lahat ay naihanda na. Lahat ng bakas ay nabura na. Maliban sa isa. Si Nadia, sa kanyang kwarto, ay nakaramdam na may mali. Bumulong ang kanyang puso, kailangan kong maging mas mapagbantay. Ano man ang mangyari, hindi ako pwedeng magpabaya. May mangyayari at kailangan kong maging handa na harapin ang katotohanan. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon, tinatakpan ang mga lihim na bulong at mga hakbang na hindi kailanman nakita ng mundo sa labas. Ngunit sa loob ng bahay, ang kadiliman ay gumapang na, nagbabanta sa bawat segundo ng kanilang buhay. Ang gabi sa Antipolo ay napakatahimik, ang hangin ay marahang umiihip, dala ang tunog ng isang pinto na umuugong mula sa bahay ni Rico Santos. Nagising si Nadia Cruz mula sa kanyang pagkakatulog dahil sa mahinang mga yabag sa kusina. Hating gabi na at ang kapaligiran sa bahay ay mas malamig kaysa karaniwan. Maingat na bumangon si Nadia. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang malabong liwanag ng ilaw na nakabukas. Doon, nakatayo si Rico na nakatalikod sa pinto. Matigas ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay abala sa isang bagay sa ibabaw ng mesa. Pinigil ni Nadia ang kanyang hininga, sinisigurong hindi siya mapapansin ng kanyang asawa. May inilalabas si Rico mula sa loob ng freezer. Pinatalas ni Nadia ang kanyang paningin at lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya ang isang makapal na itim na plastic bag na puno ng malabong mansa. Yumuko si Rico, bahagyang binuksan ang plastic at agad itong isinara muli. Malamig ang kanyang mukha, walang ekspresyon. Ano ang itinatago niya, bulong ni Nadia sa kanyang isipan. Ang kanyang takot ay lalong naging totoo, ngunit ang kanyang kuryosidad ang pumigil sa kanya na tumalikod. Pagkatapos ay binuhat ni Rico ang plastik at inilipat ito sa isang malaking karton. Ang kanyang mga kilos ay napakaingat, na parabang itinatago niya ang pinakamahalagang yaman. Ngunit ang aura na nagmumula sa kanya ay nakakatakot. Pagkatapos, umupo si Rico sa isang upuan sa kusina, hinahawakan ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Mabigat ang kanyang paghinga. Paminsan-minsan ay bumubulong siya, walang dapat makaalam. Walang dapat makaalam.
Tinakpan ni Nadia ang kanyang bibig, pinipigilan ang sigaw na halos lumabas. Nanginginig ang kanyang katawan, basa ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kanyang kwarto at isinara ang pinto ng mahigpit. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang imahe ng itim na plastic bag ay sumasayaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, mas maagang gumising si Rico. Kumilos siya na parang walang nangyari. Ang kanyang palakaibigang ngiti ay muling lumitaw nang batiin niya ang mga kapitbahay na dumaraan. Magandang umaga, Mang Efren. Sana malakas ang kita ninyo ngayon. Humanga ang mga kapitbahay sa kanyang ngiti. Samantala, si Nadia ay nakatayo lamang sa terasa na may maputlang mukha, sinusubukang pigilan ang kanyang pagkabalisa. Para sa kanya, ang ngiti ni Rico ay hindi na mukha ng isang asawa, kundi maskara ng isang lalaking nagtatago ng isang lagim. Buong araw, pakiramdam ni Nadia ay bilanggo siya sa isang laberinto ng takot. Sa tuwing maririnig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto o ang mga yabag ni Rico sa bahay, pakiramdam niya ay binabantayan siya. Gusto niyang tumakas, ngunit alam niyang maghihinala si Rico kung bigla siyang aalis. Nang sumunod na gabi, ang kuryosidad ay nanaig sa takot. Hinintay ni Nadia na makatulog ng mahimbing si Rico at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Ang freezer ay nakatayo sa isang sulok ng silid, tahimik, ngunit tila nagtatago ng isang malaking sikreto. Nanginginig ang kanyang mga kamay, bahagya niyang binuksan ang takip nito. Isang malamig na amoy na may halong lansa ang sumalubong sa kanya, na halos magpasuka sa kanya. Mabilis na isinara ni Nadia ang freezer. Tumulo ang kanyang mga luha nang hindi mapigilan. Diyos ko, ano ang ginawa mo, Rico? Mahinang bulong niya. Bumalik siya sa kwarto na parang walang lakas. Nang gabing iyon, nagsulat si Nadia ng mahabang tala sa kanyang talaarawan. Nakita ko na. Hindi ako maaaring magkamali sa amoy na iyon. May isang bagay na nakatago sa freezer. Natatakot ako pero kailangan kong kumilos. Kung mananahimik ako, maghihintay lang ako ng aking pagkakataon na maging biktima. Kailangan kong humanap ng paraan para makalabas sa impyernong ito. Sa kabilang kwarto, biglang iminulat ni Rico ang kanyang mga mata. Lumingon siya patungo sa pinto. Matatalim ang kanyang tingin. Kahit nakahiga pa rin ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hinala na lalong tumitindi. Sa mga sumunod na araw, lalong nadama ni Nadia ang pressure. Sinubukan niyang kumilos ng normal, naghahanda ng almusal, bumabati sa mga kapitbahay, at sinasamahan si Rico gaya ng dati. Ngunit sa kanyang puso, nagsimula siyang bumuo ng plano, itinatago ang mga lihim na tala sa isang ligtas na lugar, naghahanap ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa isang taong mapagkakatiwalaan niya. Ngunit lahat ng ito ay kailangang gawin ng maingat. Lalong naging sensitibo si Rico, madalas siyang tinititigan na parang gustong hubaran ang laman ng kanyang isipan. Bawat ngiti ng kanyang asawa ngayon ay parang isang nakatagong banta. Sa ikatlong gabi matapos ang pagkakatuklas na iyon, muli siyang nakarinig ng ingay mula sa kusina. Nakahiga lamang siya sa kama, tinatakpan ang kanyang mga tainga ng unan, nagdarasal na sana ay matapos na ang gabing iyon. Walang dapat makaalam, umalingaw ang boses ni Rico mula sa likod ng pinto. Nanginig si Nadia, napagtantong nabubuhay na siya ngayon sa iisang bahay, kasama ang pinakamadilim na sikretong maiisip. Kinabukasan, muling binati ni Rico ang mga kapitbahay nang may mainit na ngiti na para bang maayos ang lahat. Samantala, si Nadia ay nakatayo sa kanyang tabi, naninigas ang katawan, blanko ang mga mata. Sa kanyang puso, bumulong siya ng mahina, kailangan kong makalabas sa bahay na ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, baka hindi na ako makalabas ng buhay. Nagsimula nang lumubog ang araw sa kanluran. Ang langit sa Antipolo ay kulay kahel at ginto. Mula sa malayo, kumikinang ang mga ilaw ng lungsod. Sa labas, ang kapaligiran ay payapa. Ngunit sa loob ng simpleng bahay ni Rico Santos, ang kapayapaan ay isang manipis na maskara lamang na nagtatakip sa nagbabagang tensyon. Si Nadia Cruz ay nakaupo sa sala na may maputlang mukha. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paglipat-lipat ng mga pahina ng kanyang talaarawan na para bang may isinusulat, ngunit wala sa pokus ang kanyang isipan. Sa tuwing maririnig niya ang mga yabag ni Rico sa loob ng bahay, naninigas ang kanyang katawan.
Pakiramdam niya, nagsisimula ng pansinin ng kanyang asawa ang kanyang mga kilos ng may mas matagal na tingin kaysa dati. Si Rico, na may malamig na ekspresyon na nakatago sa isang ngiti, ay lumapit sa kanyang asawa. Ano ang isinusulat mo, Nadia? Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong hinala. Mabilis na isinara ni Nadia ang libro. Mga ordinaryong tala lang, Rico. Para maalala ang mga bibilhin bukas. Sinubukan niyang umiti kahit na halatang pilit. Tinitigan ni Rico ang libro ng ilang segundo bago bahagyang umiti. Ah, ganoon ba? Baka naman iba ang isinusulat mo. Ang tanong na iyon ay tumusok sa puso ni Nadia. Alam niyang sinusubukan siyang painin ni Rico. Maingat siyang sumagot, hindi, Rico. Ano pa ba ang isusulat ko? Tumango si Rico ng dahan-dahan at naglakad papuntang kusina. Ngunit sa kanyang puso, lalong tumitindi ang hinala. Sa mga nakalipas na araw, naramdaman niya ang pagbabago sa ugali ni Nadia. Mas madalas na siyang tulala, mas bihira ng magsalita, at laging mukhang balisa. Para sa kanya, malinaw ang mga senyales, may alam si Nadia. Nang gabing iyon, habang tulog na si Nadia, palihim na pumasok si Rico sa kwarto. Binuksan niya ang maliit na drawer sa tabi ng kama ng kanyang asawa, naghahanap ng isang bagay. Tama nga, natagpuan niya ang talaarawan ni Nadia, kung saan ang ilang pahina ay puno ng maliliit na sulat kamay. Binuksan ni Rico ang isang pahina at binasa ito. Ang mga salita ay nagpanginig sa kanyang dugo. Nakita ko na ang laman ng freezer. Hindi ako maaaring magkamali sa amoy na iyon. Natatakot ako, pero kailangan kong humanap ng paraan para makalabas sa bahay na ito. Kung hindi, baka pareho ang maging kapalaran ko. Mabilis na isinara ni Rico ang libro. Naging matigas ang kanyang panga. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na may halong panik. Bumulong siya ng mahina, masyado ka ng maraming alam, Nadia. Mula ng gabing iyon, nagbago ang ugali ni Rico. Sinusubukan pa rin niyang magpakita ng palakaibigang mukha sa harap ng mga kapitbahay. Ngunit kapag silang dalawa na lamang ni Nadia, lalo siyang naging mapagbanta. Malamig ang kanyang tingin, mapilit ang kanyang mga tanong. Bakit madalas kang tahimik nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Rico isang umaga habang humihigop ng kape. Yumuko si Nadia, sinusubukang itago ang kanyang pagkabalisa. Pagod lang ako, Rico. Wala namang iba. Matagal siyang tinitigan ni Rico at bahagyang tumawa. Pagod o may iniisip ka na hindi mo dapat isipin? Ang pangungusap na iyon ay halos hindi nagpabigkas kay Nadia. Alam niyang sinusubok ni Rico ang kanyang pasensya. Ngunit, sinubukan niyang manatiling kalmado kahit na sumisigaw ang kanyang puso na gusto nang tumakas. Sa mga sumunod na araw, lalong naghanap si Nadia ng pagkakataon na makalabas ng bahay. Nagkunwari siyang mas matagal mamili o bumisita sa kapitbahay para makipag-usap. Ngunit sa tuwing uwi siya, ang tingin ni Rico ay parang isang patalim na tumutusok. Isang hapon, habang papunta si Nadia sa tindahan, pinigilan siya ni Rico sa pinto. Ano ang bibilhin mo, Nadia? Ang tagal mo nang namimili. May iba ka bang kinikita sa labas? Natigilan si Nadia. Wala, Rico. Gulay lang ang bibilhin ko. Lumapit si Rico. Napakalapit ng kanyang mukha sa mukha ni Nadia. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Alam mo, Nadia, sa bahay na ito, lahat ng sikreto ay mananatiling nakabaon. Huwag kang magtangkang maglaro sa likod ko. Nanlambot ang mga binti ni Nadia. Mabilis siyang tumango, nagkukunwaring sumusunod sa sinabi ng kanyang asawa. Ngunit sa kanyang puso, lalo siyang nakumbinsi na wala na siyang maraming oras. Kailangan niyang humanap ng paraan para makatakas bago mahuli ang lahat. Nang gabing iyon, nagsulat si Nadia ng bagong tala sa kanyang talaarawan. Nagsisimula na siyang maghinala sa akin. Kailangan kong humanap ng paraan para makalabas sa bahay na ito o kahit man lang mag-iwan ng ebidensya na maaaring matagpuan ng iba kung may mangyari sa akin. Hindi na ako pwedeng manahimik. Sa kabilang silid, si Rico ay nakaupo na may blankong mga mata, nakatitig sa freezer na ngayon ay sentro na ng kanyang buong buhay. Bumulong siya, kung talagang alam na ni Nadia, hindi ko siya pwedeng hayaang makalaya. Kailangan kong kumilos.
Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, naramdaman ni Rico na nanganganib ang kanyang posisyon. Hindi lamang niya itinatago ang isang sikreto, kundi kailangan din niyang labanan ang taong pinakamalapit sa kanya, ang kanyang asawa. Ang tensyon sa bahay ay lalong tumitindi. Bawat hakbang ay tila binabantayan, bawat salita ay maaaring maging sanhi ng sakuna. Sa gitna ng tahimik na gabi, ang dalawang kaluluwang pinagbuklod ng kasal ay ngayon ay nagmamanmanan, bawat isa ay may dalang takot at lihim na hangarin. Ang gabi sa Antipolo ay mabigat. Tinakpan ng madilim na ulap ang liwanag ng buwan na nagpalubog sa bahay ni Rico Santos sa isang kadiliman na mas makapal kaysa dati. Mahina lamang ang ihip ng hangin, ngunit sapat na para umugong ang mga dahon ng pinto ng nakakatakot. Si Nadia Cruz ay nakaupo sa kwarto, nakatitig sa bintana. Nanginginig ang kanyang katawan kahit na hindi gaanong malamig ang gabi. Mula nang matagpuan ni Rico ang kanyang talaarawan, alam ni Nadia na hindi na siya ligtas. Ang tingin ng kanyang asawa ay lalong tumalim, ang kanyang mga salita ay lalong tumutusok. Pakiramdam niya, bawat hakbang na ginagawa niya, gaano man kaliit, ay laging binabantayan. Ngayong araw, kahit na gusto lamang niyang magwalis sa bakuran, biglang lumitaw si Rico sa kanyang likuran ng walang ingay na halos magpatigil sa kanyang puso. Ngayon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ni Nadia ang mabibigat na yabag na papalapit sa kwarto. Alam niya kung sino ang may-ari ng mga yabag na iyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto, nagpapakita kay Rico na may kalmadong mukha, ngunit malamig ang kanyang tingin. May dala siyang isang basong tubig. Hindi ka patulog? Ang boses ni Rico ay mahina, halos isang bulong. Sinubukan ni Nadia na ngumiti. Hindi pa, Rico. Iniisip ko pa ang mga gagawin bukas. Umupo si Rico sa upuan malapit sa kama, tinitigan si Nadia nang hindi kumukurap. Mga gagawin sa bahay, ha? O baka naman may iba kang iniisip? Ang tanong na iyon ay nagpasikip sa dibdib ni Nadia. Yumuko siya. Hindi kayang tingnan ang mga mata ng kanyang asawa na ngayon ay mas mukhang isang predator na nagmamanman sa kanyang biktima. Huminga ng malalim si Rico at nagsalita ng mahina, ngunit mariin, alam kong nakita mo na ang laman ng freezer. Parang gumuho ang mundo ni Nadia. Nanigas ang kanyang katawan, mahigpit na hinawakan ang kumot. Gusto niyang tumanggi, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumayo si Rico, dahan-dahang naglakad patungo sa bintana, at isinara ito ng mahigpit. Pagkatapos ay muli niyang tinitigan si Nadia. Akala mo ba hindi ko alam? Nakita ko ang mga tala mo. Isinulat mo ang tungkol sa amoy sa takot mo. Magre-report ka sa pulis, di ba? Dumadaloy ang mga luha ni Nadia. Rico, natatakot lang ako. Wala akong gustong gawin. Gusto ko lang na bumalik tayo sa normal. Tumawa si Rico ng maikli, ang kanyang tawa ay mapait. Buhay na normal. Matapos ang nakita mo, hindi na tayo babalik sa normal. Nadia, alam mo kung bakit? Dahil hindi maiintindihan ng mga tao sa labas. Sisirain nila ang buhay natin kung lalabas ang sikretong ito. Sinubukan ni Nadia na abutin ang kamay ng kanyang asawa. Rico, pakiusap, makakahanap tayo ng paraan. Pwede tayong mag-usap ng maayos. Ngunit marahas itong iwinaksi ni Rico. Walang paraan, Nadia. Ang tanging paraan para manatiling nakabaon ang lahat ay siguraduhing mananahimik ka. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Nadia, nanginginig ang kanyang katawan. Ang takot ay gumapang sa kanyang buong sistema. Umatras siya sa sulok ng kama, naghahanap ng distansya mula kay Rico na ngayon ay mukhang isang estranghero. Lumapit si Rico, ang kanyang mga mata ay pula dahil sa galit na maihalong panik. Ayokong saktan ka, pero kung pipilitin mo ako, wala akong pagpipilian. Sa gitna ng tensyon, naglakas loob si Nadia. Kung talagang mahal mo ako, Rico, itigil mo na ito. Sapat na ang sikretong ito, huwag mo nang dagdagan. Nanahimik sandali, tinitigan ni Rico si Nadia. Sa isang iglap, tila may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos ay naging malamig muli ang kanyang mukha. Binuksan niya ang maliit na aparador malapit sa kama at inilabas ang isang kutsilyo sa kusina na dati na niyang itinago. Mahinang sumigaw si Nadia, nanginginig ang kanyang katawan. Rico, huwag. Pangako, hindi ko sasabihin kahit kanino.
Itinaas ni Rico ang kutsilyo, nanginginig ang kanyang kamay. Akala mo ba maniniwala ako sa pangakong iyan, Nadia? Ang tensyon sa kwarto ay napakakapal, na para bang tumigil ang paggalaw ng hangin. Alam ni Nadia na ito ang sandaling magpapasya sa kanyang buhay. Mabilis niyang kinuha ang ilaw sa mesa at ibinato ito kay Rico. Nabasag ang ilaw na nagpadilim sa kwarto. Ginamit ni Nadia ang pagkakataong iyon para tumakbo palabas. Tumatakbo siyang bumaba ng hagdanan, hinihingal. Dumadaloy ang kanyang mga luha. Sa kanyang likuran, mabigat ang mga yabag ni Rico, hinahabol siya ng may hirap sa paghinga at sigaw. Nadia, huwag kang tumakbo. Tumatakbo si Nadia patungo sa pinto sa harap, ngunit nakakandado ito. Sa panik, sinubukan niyang paikutin ang susi, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Mula sa likuran, lalong lumalapit si Rico, ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong bahay. Sabi ko, huwag kang tumakbo, Nadia. Sa natitirang lakas, sa wakas ay nabuksan ni Nadia ang pinto at lumabas sa bakuran. Ang madilim na gabi ang sumalubong sa kanya. Ngunit patuloy siyang tumakbo patungo sa kalye, umaasang may kapitbahay na makakarinig sa gulo. Ngunit, naabutan siya ni Rico, hinila ang kanyang kamay ng malakas. Nadapa si Nadia sa lupa, nasugatan ang kanyang tuhod. Sumigaw siya, sinusubukang makawala. Itinaas ni Rico ang kanyang kutsilyo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Kung ito lang ang tanging paraan, gagawin ko. Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang bumasag sa gabi. Tigil! Ang ilaw ng flashlight ng pulis ay tumama sa mukha ni Rico na nagulat. Lumalabas na ilang kapitbahay na nakarinig sa gulo ay agad na tumawag sa mga otoridad. 2 pulis ang pumasok sa bakuran na may nakataas na baril, handang harapin ang anumang gagawin ni Rico. Sumigaw si Nadia ng malakas, tumatakbo patungo sa mga pulis habang sumisigaw, "Tulong, tulungan niyo po ako." Nanigas si Rico. Nakataas pa rin ang kanyang kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay parang isang hayop na nakulong. Sa kanyang puso, alam niyang tapos na ang lahat. Ngunit ang kanyang pride at panic ay nagpasigaw sa kanya. Hindi ninyo naiintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Mariing sinabi ng pulis. Ibaba mo ang kutsilyo ngayon din, Rico. O babarilin ka namin. Ang kapaligiran ng gabing iyon ay nakakatakot. Si Rico ay nasa bingit, susuko o lalaban. At sa puntong ito, ang kanyang buhay ay tuluyan ng nagbago magpakailanman. Ang bakuran ng bahay ni Rico Santos ay napuno ng liwanag ng mga flashlight at ng matatag na boses ng mga otoridad na kadarating lamang. Ang dating tahimik na gabi ay naging magulo. Ilang kapitbahay ang nakatayo sa likod ng gate, nagsisiksikan upang makita kung ano talaga ang nangyayari sa bahay na dati nilang itinuturing na payapa. Si Nadia Cruz ay umiiyak pa rin sa yakap ng isang babaeng pulis. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Samantala, si Rico ay nakatayo na may hawak pa ring kutsilyo. Tensyonado ang kanyang mukha, pula ang mga mata, at mabigat ang kanyang paghinga. Alam niyang lahat ng sikretong matagal na niyang itinatago ay nasa bingit na ng pagkasira. Ibaba mo ang iyong armas ngayon din, sigaw ng isang pulis. Ang baril ay nakatutok sa dibdib ni Rico. Ngunit, mapait na tumawa si Rico. Hindi ninyo naiintindihan? Lahat ay masisira kapag nabunyag ang sikretong ito. Sumigaw ang isang kapitbahay, si Mang Efren, mula sa labas ng gate. Rico, ano ang ginagawa mo? Pakawalan mo si Nadia, huwag kang maging hangal. Lumingon si Rico, ang kanyang mukha ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Lahat kayo ay nagkukunwaring mabait, pero walang sinuman sa inyo ang nakakaalam kung ano ang pinagdadaanan ko. Sa isang mabilis na kilos, lumapit ang 2 pulis mula sa gilid. Habang naagaw ang atensyon ni Rico, sinipa ng isa sa kanila ang kanyang kamay. Ang kutsilyo ay nahulog sa lupa na nagpasigaw kay Nadia. Agad na dinakma ng isa pang pulis si Rico, idiniin ang kanyang katawan sa lupa, at pinusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Bitawan niyo ako, hindi pa ako tapos, sigaw ni Rico, nagpupumiglas ang kanyang katawan. Ngunit ang posas ay nagpatigil sa kanya. Tumatakbo papalayo si Nadia, dumadaloy ang kanyang mga luha. Nakaramdam siya ng ginhawa at pagkawasak. Sa kanyang harapan, ang taong dati niyang tinawag na asawa ay ngayon ay nakahandu sa isalupa, napapalibutan ng mga pulis.
Matapos masecure si Rico, pumasok ang ilang pulis sa bahay para magsagawa ng paghahalughog. Sinuri nila ang bawat silid, naghahanap ng ebidensya na maaaring may kaugnayan sa ginawa ni Rico. Nang buksan ng isang pulis ang nakakandadong pinto sa likod ng kusina, isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanila. "Sir, dito po. May natagpuan kami," sigaw ng isang pulis. Binuksan ang ilaw, nagpapakita ng isang malaking at kahina-hinalang freezer. Ang tunog ng makina nito ay tuloy-tuloy na para bang may isang bagay na maingat na itinatago sa loob. Lumapit ang isang opisyal at dahan-dahang binuksan ang takip ng freezer. Agad na sumalubong ang isang amoy na lansa na may halong lamig sa buong silid. Isang malaking itim na plastic bag na mahigpit na nakatali ang nasa loob. Ang mga mukha ng mga pulis na nakasaksi ay agad na nagbago sa takot. Tinakpan ng isa sa kanila ang kanyang ilong at nagsabi, "Diyos ko, bangkay ng tao ito." Mabilis na kumalat ang balita sa labas ng bahay. Ang mga kapitbahay na nagkukumpulan ay natigilan, ang ilan ay tinakpan ang kanilang mga bibig, ang iba ay sumigaw sa takot. "Diyos ko, kaya pala," narinig na sabi ng isang ale. Agad na tinakpan ng mga pulis ang bakura ng police line para pigilan ang mga tao na lumapit pa. Dumating ang sasakyan ng forensic unit at agad na inilabas ng special team ang mga plastic bag mula sa freezer. Bawat plastic na inilalabas ay nagpapatindi sa tensyon na para bang binubuksan ang mga patong-patong na sikreto na matagal nang nakabaon sa lamig. Sa likod ng sasakyan ng pulis, nakayuko lamang si Rico. Maputla ang kanyang mukha, ngunit mailap pa rin ang kanyang mga mata. Bumubulong siya sa sarili, "Gusto ko lang na manatiling nakabaon ang aking sikreto, pero masyado na siyang maraming alam." Ang mga salitang iyon ay nagpalingon sa isang pulis na may matalim na tingin. "Ano ang ibig mong sabihin? Anong sikreto pa bukod sa bangkay?" Ngunit, mapait lamang na tumawa si Rico, tumatangging sumagot. Sa labas, inaalalayan si Nadia ng isang babaeng pulis. Basa pa rin ang luha ang kanyang mukha, mahina ang kanyang katawan, ngunit sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Kahit papaano, ngayong gabi, ligtas siya. Ngunit ang sugat sa kanyang puso na iniwan ng kanyang asawa ay hindi madaling mawawala. "Ginang, napakatatag ninyo. Kung nahuli kami kanina, baka iba na ang nangyari," sabi ng babaeng pulis ng mailambing. Tumango lamang si Nadia, ang kanyang boses ay paos. "Gusto ko lang na matapos na ang lahat ng ito." Ang bahay na dati ay payapa ngayon ay naging isang malaking crime scene. Nagsimulang dumating ang mga kamera ng media, kumukuha ng mga larawan mula sa likod ng police line. Ang mga flash ng kamera ay nagpadagdag sa gulo. Ang pangalan ni Rico Santos ay nagsimulang umalinggaw sa mga bulungan ng mga tao. Isang palakaibigang lalaki na nagtatago pala ng isang lagim sa likod ng kanyang pinto. Sa sasakyan ng bilangguan, nakatingin si Rico sa labas ng bintana na may blangkong mga mata. Ang tunog ng sirena ay sumasabay sa kanyang paglalakbay na tila tanda ng pagtatapos ng kanyang nabunyag na sikreto. Ngunit sa kanyang puso, bumubulong pa rin siya ng mahina. "Kasalanan mo ang lahat ng ito, Nadia." Ang paglilitis sa kaso ni Rico Santos ang naging pangunahing usapan sa Antipolo. Ang gusali ng korte ay puno ng mga mamamahayag, residente, at pamilya ng biktima na gustong makita ang pagtatapos ng trahedyang yumanig sa kanilang komunidad. Ang tensyon ay ramdam mula pa umaga nang pumasok ang konvoy ng mga sasakyan ng bilangguan sa bakuran. Ang mga sirena ay umalinggaw at ang mga flash ng kamera ay agad na pumuno sa hangin. Inilabas si Rico na nakaposas. Mas payat ang kanyang mukha kumpara noong una siyang mahuli. Magulo ang kanyang buhok, malungkot ang kanyang mga mata, ngunit mayroon pa ring isang bagay na mahirap basahin, isang halo ng pagsisisi, galit at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng mga tao, dumalo si Nadia na may mahigpit na seguridad. Kahit mahina pa ang kanyang katawan, determinado siyang saksihan ang pagtatapos ng paglalakbay ng asawang minsan niyang minahal. Nagsimula ang paglilitis sa tunog ng martilyo ng hukom na tumama sa mesa. Binasa ng taga-usig ang mahabang sakdal, planadong pagpatay, mutilasyon at pagtatangkang itago ang krimen. Bawat salitang lumabas sa bibig ng taga-usig ay nagpasikip sa dibdib ni Nadia, na para bang ang mga lumang sugat ay muling hinihiwa. "Kagalang-galang na hukom," sabi ng taga-usig ng malakas. Ang akusadong si Rico Santos ay hindi lamang pumatay sa sarili niyang kamag-anak, kundi itinago rin ang bangkay sa isang napakabrutal na paraan.
Ang kanyang ginawa ay nagdulot ng malalim na trauma sa saksi, pamilya, biktima, at sa buong komunidad. Kaya naman, hinihiling namin ang pinakamabigat na parusa. Lahat ng mata ay nakatutok kay Rico. Nakaupo siyang tahimik, paminsan-minsan ay ngumingiti ng mapakla. Nang hilingin ng hukom na magbigay siya ng pahayag, sa wakas ay nagsalita si Rico. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko, sabi niya ng mahina, na nagdulot ng bulungan sa korte. Traitor siya. Alam niya ang sikreto ko. Kung nagsalita siya, lahat ng pinaghirapan ko ay masisira. Gusto ko lang na manatiling nakabaon ang sikretong iyon. Kumunot ang noo ng hukom. Anong sikreto ang tinutukoy mo? Nanahimik sandali si Rico at tumawa ng maikli. Ang negosyo ko. Akala ng lahat ay isa lang akong maliit na negosyante. Pero sa likod noon, naglalaba ako ng pera mula sa kalakalan ng droga. Alam ni Nadia. Gusto niya akong isuplong. Kung nangyari iyon tapos ako. Kaya pumili ako ng ibang paraan. Agad na naging magulo ang korte. Ang mga kamera ay nakatutok sa mukha ni Rico. Ang mga taong naroroon ay napailing na lamang, hindi makapaniwala na ang lalaking dati ay pala kaibigan ay may madilim na negosyo. Tinakpan ni Nadia ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay, umiiyak ng malakas. Para sa kanya, ang pag-amin na iyon ay mas masakit kaysa anupaman. Lumalabas na ang pagsasamang matagal niyang sinubukang panatilihin ay isang maskara lamang ng isang mas malaking kadiliman. Pinakalma ng hukom ang sitwasyon bago muling magtanong, nalalaman mo ba na ang iyong dahilan ay hindi makapagbibigay katarungan sa iyong ginawa? Ang pagpatay ay hindi solusyon. Yumuko si Rico. Nagsimulang manginig ang kanyang boses. Alam ko po, kagalang-galang na hukom pero nakulong na po ako. Gusto ko lang na manatiling nakabaon ang lahat. Akala ko, sa paraang iyon, matatapos na ang lahat. Nagkamali pala ako. Lalong lumakas ang iyak ni Nadia. Ang babaeng pulis na kasama niya ay sinubukang pakalmahin siya, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay hindi mapigilan. Nawala sa kanya ang asawang minsan niyang minahal, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa moral. Ang Rico na kilala niya ay matagal nang patay bago pa man matagpuan ang bangkay sa freezer. Matapos marinig ang mga testimonya, ebidensya, at pahayag, sa wakas ay ibinaba ng hukom ang hatol ng may matatag na boses. Isinasaalang-alang na ang akusadong si Rico Santos ay napatunayang maisala sa krimen ang planadong pagpatay at pagtatangkang itago ang krimen, ang korte ay nagpasyang patawan ang akusado ng habambuhay na pagkakakulong. Muling naging maingay ang silid. Ang ilan ay nakahinga ng maluwag, ang iba ay pumalakpak. Yumuko si Nadia, tumulo ang kanyang mga luha, ngunit ngayon ay maihalong ginhawa. Kahit papaano, naibigay na ang hustisya. Si Rico naman ay ngumiti lamang ng bahagya. Habang buhay na pagkakakulong. Siguro mas mabuti na iyon kaysa mabuhay sa takot, sabi niya ng mahina bago dalhin palabas ng korte. Sa labas ng gusali, agad na dinumog ng mga mamamahayag si Nadia. Ang mga mikropono at kamera ay nakatutok sa kanyang mukha na magapa. Ginang, ano po ang nararamdaman ninyo matapos ang paglilitis? Tanong ng isang mamamahayag. Huminga ng malalim si Nadia at sumagot ng paos. Gusto ko lang po ng kapayapaan. Wasak na ang buhay ko, pero nagpapasalamat ako na binigyan pa ako ng pagkakataong mabuhay. Sana, wala nang ibang babae na makaranas ng ganito. Ang mga salitang iyon ang nagtapos sa lahat ng panayam. Naglakad si Nadia palayo sa gusali, tinitingnan ang maliwanag na langit ng Antipolo. Kahit na mananatili ang sugat sa kanyang puso, determinado siyang bumangon at muling buuin ang kanyang buhay nang walang anino ng asawang minsan niyang pinagkatiwalaan. Para sa mga taga-Antipolo, ang pangalan ni Rico Santos ay laging maaalala bilang isang mapait na aral na ang isang palakaibigang mukha ay hindi laging sumasalamin sa laman ng puso. At para kay Nadia Cruz, ang mahabang paglalakbay na puno ng pagdurusa ay sa wakas ay natagpuan ang dulo ng kalayaan. Kahit na binayaran ito ng isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Nang gabing iyon, pagbalik sa bahay ng kanyang mga magulang, nagsulat si Nadia ng huling tala sa tala-arawan na matapat na sumalo sa lahat ng kanyang takot. Ngayong araw, lahat ng sikreto ay nabunyag. Wala na akong kailangang itago. Ang buhay ko ay maaaring hindi na maging pareho, pero kahit papaano, makakahinga na ako ng maluwag.
Ligtas na ako. Dahan-dahang isinara ang libro at itinago sa isang maliit na drawer. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang